flood control projects, yan po talagang iba-blacklist natin for life. Yung mga na-involve ngayon dito sa mga maanumalyang flood control projects, yan po talagang iba-blacklist natin for life. In particular, yung mga Vizcaya companies. Yan po. At susunod rin na po yung Ayan po, hot welcome sa aking channel. Eto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Secretary Dizon, nagpapaano na naman, kumbaga eto tuta talaga ni ni Bangag BBM to di ba? Pero nagpakitang gilas diyan sa Finance Committee, diyan sa hearing sa Senado. Kaya medyo wala na talaga tayong kredibilidad, Secretary Dizon. Kaya itong tutusin, pinatitigil na nga ICI, di ba? Pero sana naman, pangako mo na maging patas ka sa bagong budget na ibibigay sa'yo. Kumbaga, huwag ka lang basta-basta sunod na sunod sa amo mo. Kaya ito, pakinggan po natin ang sasabihin ni Secretary Dizon ng DPWH. Natin, yung mga iba pang mga gumawa ng mga ghost projects. Kami po ay naniniwala talaga. Lagong-lalo na kapag gumawa ng kahit isa lang na ghost project ang isang contractor, yan po hindi na po dapat pwedeng magtrabaho para sa gobyerno forever. No, at yan po ang policy i-implement natin. Dapat lang kasi, unang-una, sagad na ang taong bayan sa inyo. Sagad na ang taong bayan sa inyo. Kapag eto, naulit-ulit, kaya nga kinakabahan tayo, di ba? Yung 2026 parang re-enacted lang ng 2025 Yan nga kasi unang-una, ang taas pa rin ng mga 500 billion plus ang allocable na sinasabi ni Marcoleta. Ang laki. Ang mapupunta lang yan, alam nyo, kung sa congressman, tsaka sa Senado. Yan lang po yun. Pero ito pong 42 na blacklisted companies nitong since 2022, 23, 24, 25, ito po ay ang duration lang po ng mga ito ay 1 year to 2 years, no? Pero kailangan po talaga maging mas stricto tayo dito. Pero bakit hindi mo pa gawing yung ginagawa mong blacklisted, kumbaga iba-block mo, di ba? Dapat gawin mo ng habang buhay, lifetime, para yung mga kontraktor na gumagawa ng kabalastugan at nanghihiram lang ng lisensya nila, sila yung kumikita. Di ba? Mr. Chairman. No. Ang ano po kasi under our law now, nung nakaraan po bago napasa yung bagong pasagan po na batas ng ating Kongreso, yung amendments to the Government Procurement Act, before that po, 2 years lang po maximum ang blacklisting. Pero ngayon po, meron na po tayong basehan dahil po sa RA 12009, pwede na po tayo. Bracket na yan. Ibig sabihin ni Secretary Dizon. Kumbaga, depende sa bigat o sa sustansya ng kasalanan. Parang yan kung mabigat ang kasalanan, edi lifetime. Ganun. Kumbaga, magiging sa kaso sa korte, tawag doon, nakalimutan ko teka mamaya, ayan natin mag-impose ng perpetual blacklisting at yun po ang ginagamit natin ngayon. Not only blacklisted, kasuhan nyo. Yun yung yung perpetual niya, nabanggit niya nga pala, no? Tamang-tama po ang binanggit ni Secretary Dizon po. Ay, opo. Pakasutin nyo po, lalong at eto naman, babanat na si Senator Bongo dahil siya yung talagang tinitira na ng mga bangag na gobyerno Imagine, may mastermind na, tapos nilihis pa, sa kanya napunta yung lumiliko nag-left turn pabalik kay Senator Bongo, yung kasong ipabibintang sa kanya. Ang lulupit ng gobyernong ito. Kasuhan po talaga natin at ipapakulong natin sila, Mr. Chairman. Lalo na po yung talagang involved sa kalokohan, sa mga ghost projects na ginagawa pong gatasan ng ilan po. Inaantay po yan ng ating mga kababayan. Number 1 talaga yan, yung gatasan. Yung mastermind na yan, kilala na natin yan Yung binabanggit ni Senador Bongo, yan yun. Halata na
Halatang halata na sila. Pong dapat piliin na Sec Vince kahit sinong kamag-anak pa yan, kahit sinong kamag-anak po ng politiko. Ako mismo, I'm willing to be the complainant po. Kahit sino pa yan. Huwag ko kayo matakot, Sec Vince. Alam ko pong napakabigat ng trabaho mo ngayon, pero nakikiusap lang po ako sa iyo on behalf of the Philippines. Ang bigat ng trabaho ni Secretary Vince ay hindi po yung maghanap ng ghost, hindi po yung maghanap ng maghanap ng katiwalian sa loob ng DPWH. Hindi ho siya nahihirapan doon. Hindi ho siya nahihirapan sa mga tao niya na disiplinahin at tanggalin. Hindi rin siya nahihirapan magtanggal ng tao niya, sa totoo lang. Ang nahihirapan siya, ang alam niyo kung paano niya pagtakpan si PBBM. Kung paano niya pagtakpan ang mga mastermind na nasa likod niya. Iyon ang nahihirapan siya. Di ba? Filipino people, just do what is right. You have been in government for 30 years. Halos magkasabay tayo. Let us continue doing what is right and what is fair po. And sabi ko kanina, yung katotohanan lamang po. Seek the truth lamang po at hindi ka magkakamali. Not because this is the task given to you by who appointed you, but gawin niyo po ito for the future of our nation. Nakaantabay po ang ating mga kababayan na Sec Vince. Nag-aantay po. Nag-aantay tayo. Nag-aantay ang taong bayan sa pamamagitan ng mga hearing na yan. Kaya lang talagang dapat ay nagsusumamo na yung mga taong bayan, tayong mga taong bayan, na isara na ang ICI dahil hindi naman para sa taong bayan ang ICI. Sa totoo lang. Na meron pong managot. Panagutin po natin. Ikulong nyo po. Kasuhan nyo po yung dapat managot dito. Di ba? Napaka-imposible ikulong. Wala akong mangyayaring ganyan kapag mastermind na yung ikukulong. Wala na eh. Kumbaga halang na ang kaluluwa eh. Ang lupit eh, di ba? Pinagsisigaw na sa hearing eh. Hindi pa rin nakulong. Ayun, naging state witness pa. Po, Mr. Chairman, uulitin ko lang po ang sinabi ng ating Pangulo. Wala pong sisinuhin, wala pong sasantuhin. Kahit sino po, kung saan ang ebidensya patungo, doon po tayo tutungo. At yun po ang commitment natin, hindi lamang sa Pangulo, kundi sa buong bansa. Yun po ang gagawin natin. Makakaasa po kayo, Mr. Chairman. Salamat po, Sec Vince. The truth lang talaga ang kailangan. Hindi po tayo liliko, hindi po tayo lilihis. Ayan po ang gusto mangyari ni Senador Bongo. Lang po. Tumbukin niyo yung talagang may kasalanan. Hindi siya. Managot Tumbukin nyo, hindi yung si Senador Bongo ang tutumbukin nyo dyan. Alam na ng taong bayan ng kabalastugan. Secretary Dizon. Kaya hirap na hirap ka kung paano mo pagtakpan ng amo mo, Secretary Dizon. Dapat managot, parati mong sinasabi yan. Kasuhan ang korap at ipakulong. Seek the truth. Huwag na pong pa atras-atras. Diretso ka doon sa tumbukin mo yung mastermind at ang buhaya. Salamat po, Sec Vince. Yan. Di ba pinakinggan na, sinabi na yung buhaya. Ito, meron pang isisingit na sasabihin pahabol ni Senador Bongo dito sa mababanggit niya. Napakalupit. Alam na niya, hindi lang niya mapangalanan. Di ba? Grabe, di ba? Pahiya talaga Secretary Dizon eh. Tahimik siya, tamemi eh. Alam niyo kung bakit? Ayan, sa sinabi ni Senador Bongo. Nahihirapan siyang pangalanan. Diyan sa, yun talaga hirap na hirap siya. Kaya nagmukhang matanda na siya, tapos hindi na makapag-ayos ng buhok. Dahil, hirap na hirap siyang pagtakpan ang mga mastermind. At hirap na pangalanan na mastermind na nauna pa lang pinangalanan na, pero hirap na hirap siyang banggitin dahil sa amo niya. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair. Ayan. Baka makalimutan ko lang po mga minor. Yes, go ahead. Secretary, pag nakakita ka ng mga ganito. Ito na, magkakaroon na tayo ng kay Senator Marcoleta. Dito sa hearing na to, nagsalita na rin talaga siya. Sa listahan ng mga projects mo. Halimbawa, mortuary, slaughterhouse, gymnasium, auditorium, covered court.
Hindi gawain ng ano yun eh. Wala sa listahan po ng DPWH. Lahat po ng sinabi ko, tama po. Oh, kasi karamihan sa mga nagpa-project ng ganyan yung mga congressman sinisingit talaga nila, di ba? Yun yung insertion. Wala sa listahan niyang sa DPWH na yan, pero nagkakaroon ng project dahil sa insertion ng mga kongresong buhaya na to. Ayan. Meron po eh. Pero sa dami po ng nakita ko pong net nung ako po nasa house. Pero hindi po ito yung kanilang mandato talaga. Meron pa nga akong nakita, Mr. Chair, nakalagay, multipurpose building, sabi niya. Open and close, parenthesis, housing project. Tama ba yun, Mr. Secretary? Hindi po. Kasi wala po yan sa listahan ng mga proyekto under DPWH. Kaya hindi po dapat yan nasa loob ng budget ng DPWH. Pero nalagay nga po sa GAA eh. Nung nakaraan po. Hindi po itong nakaraan. Sa maraming pagkakataon po kasi. So pag-upo ni PBBM, ayan na. Yan yung binabanggit ni Senador Marcoleta. Simula't simula na pag-upo niya. Ayan na yun. Tapos idadawit pa nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napaka naman talaga. Kung bakit po nangyari yon, ito, totoong nangyari, Miss Occidental. Ito po ay pinaimbestiga ko talaga. Nagkataon ng proponent niyan, kasama ko Deputy Speaker ng panahon na yon. Sino nga yung Deputy? Ako hindi. 50 million po yun. Senador Marcoleta, sino kaya yung Deputy Speaker nyo na dating kasama nyo? Wala akong idea di ba? Yun. Tinignan ko po yung plano, originally 4 na floors. Ginawa na lang na 2. Tinipid Kumbaga yung kickback nasa kanya na di ba? Na kickback 30% napunta kay Deputy Speaker. O yun, ano nangyari? Tinapyasan yung building, imbis na 4 na floor, tinapyasan ng 2 floor. Ang laki rin nun, di ba? Iyan ang epekto ng pangungurakot ng mga buhayan na yan. Nagiging maliit na lang ang project kumpara sa original na plano. Ganyan po, kalupit. Hindi ko po alam dahil sa ginamit niya yung iba doon sa isang project. Ngayon, tinatanong ko po yung COA. Wala po kasing nakaupo rito na COA. Wala po bang taga-COA rito? Mamaya mayroon dyan. Kasi po, nung ginagawa yung housing project na yon, ginagawa pa lang. O hindi pa ginagawa, wala siyang paglalagyan po, Mr. Secretary. Dinimolish niya lahat ng mga bahay doon sa lugar na yon. Kasama na po yung mga lehitimong may-ari ng maliliit na lote. Ngayon, tinanong ko po yung COA. Sabi ko, habang ginagawa yan, habang nililinis yan, ayun, dinidemolish yung lugar na yan para pagtayuan ng housing project funded by DPWH. Alam mo ba ako na ikaw ay nagtayo na ng signboard, billboard? Mayroong billboard ng COA po eh. Sa lahat ng project po ng DPWH, nandun po yung billboard. Dapat, kung nandun na yung billboard, ibig sabihin, ongoing na siya. Ongoing audit siya. Diba? Ibig sabihin, may action. May ginagawa ang audit. Naka-billboard nakalagay na yung billboard, diba? Ibig sabihin, makikita ng mga tao, ino-audit tong project na to. Ganun po ganun ang ibig sabihin. Ng COA. So, nakalagay po, multipurpose building, open and close parenthesis, housing project. Sabi ko po doon sa COA, Mr. Chair, alam mo ba kung pinagtatalunan pa yung site na paglalagyan yan? Sapagkat yan ay nakuha lang ako ng city government sa magitan ng kanyang nakakuha siya ng writ of possession. Ngayon, tinanong ko po ang inyong district engineer sa lugar na yon. Yun po bang kung writ of possession ay title? Ang sabi po niya, Mr. Secretary, hindi po. Papayagan mo ba kung itatayo yan? Wala po akong magagawa, sabi ng auditor. Kasi po kami, post-audit po kami. Sino yung auditor na yun? Dapat pinangalanan mo Senador Marcoleta
Dahil ang tigas ng mukha at ang tigas ng balat. Talagang syempre, hindi tayo magdadalawang isip sa paghihinala na ganyan. Hindi ganyang klase ng style ng isang COA o auditor. Malamang at sa malamang ay yan, kasabwat yan. Senador Marcoleta, kasabwat yan, kaya ganyan. Dapat pinangalanan nyo dyan sa hearing na yan dyan sa Finance Committee. Ano ka ang ibig sabihin yan? Hindi ko pa po kanya pwedeng pakialam. Nang madala naman yung COA na yung kausap ninyo. Sabi niya kasi, pagkatapos na po na matapos ang project na yan, diyan pa lang ako papasok. Teka muna ka ako, ba't nagtayo ka na ka ako? Ang lakas ng kalukuhan talaga. Parang yung yung talagang ibig sabihin hindi mo na mababawi dahil tapos na nakatayo na yung building. Paano mo pa mapapagbawalan? Paano mo pa ma-audit yun? Di wala rin, di ba? Hindi na audit yun. Paano mo yung audit nakatayo na? Loko talaga. Unang yan? Ano ibig sabihin kanyang nakatayo na billboard dyan? Wala ka palang kinalamanan dyan. Total, wala naman nakasulat dyan Nail lamang pangalan ng project Hindi mo nga... Bagay, yung billboard na naka-display dyan sa building niyan, props lang. Para may makita lang na, kumbagay, nagko-comply itong construction na to. Itong gumagawa ng building na to at itong may-ari. Masabi lang na, nagko-comply, sumusunod sa patakaran. Dahil may COA makikita ng taong bayan may nakapaskil na COA sumusunod sa batas yan, sumusunod sa building permit, sa mga safety. Ayan ang pagkakaalam ninyo. Ayan ang pagkakaalam ng taong bayan. Sa kwento ni Marcoleta baligtad ang nangyari. Nilagay dyan kung ilang porsyento na nagawa o kung ano man. Ito po yung tinatanong ko. Paano po ba talaga, ano po ba yung connection ng COA sa DPWH kung pag-uusapan ay yung karampatang pagbabantay at pagtulong sa inyo kung talagang ang mga project ay nagagawa talaga sa tamang paraan, sa tamang proseso, at sa tamang kalagayan kung pag-uusapan ay pati yung paglalagay ng budget. Ang sabi po ng COA noon, post-audit po kami. Ang tagas ng mukha post-audit yung COA yung auditor. Kaya kawawa yung mga yung mga nagibang sinasabi nga ni Senador Marcoleta, may sariling yung literal na may sariling lupa. Dinemolish pa. Kaya nag-iiyakan daw yung mga tao diyan sa mga na-demolish na ganyan. Yan po ang nangyari. Paano ka ako ngayon yan? Kapag natapos ang project na yan, hindi naman ka ako nakatitulo sa pangalan ng LGU sapagkat pinagtatalunan pa sa korte, umabot na yata sa Korte Suprema. Sino ka ako magiging may-ari ng building na yan? Hanggang ngayon po, hindi nila ako sinasagot, Mr. Secretary. Sa mga tweet na, itayo po yung multipurpose building, open and close parenthesis, housing unit, hindi ko po alam kung talagang beneficiary ng mga kababayan nating may hirap sapagkat sangayon po sa DSUD, meron silang patalaan ang pwede lang makinabang sa mga housing na ganun klase ang gobyerno ay yung mga nakatalana. Oo. Tingnan po ninyo kung sino mga tao lamang ng gobernador ngayon na dating deputy speaker na aking inimbestiga. Ayan po yung nangyayari. Meron tayo. Alam nyo makikinabang dyan, palakasan lang din kung sino makikinabang niya sa project na yan Basta may mailagay lang na project. Pero, may kickback, may kikitain, para wala kasi siyang mailagay na project. Kaya yan ang pinag-initan niya. Ayan ang pinagdiskitahan niya. Para lang magkaroon siya ng pera. Ayan, sinasabi ni Senador Marcoleta. COA. Sa mga tweet, nagagawa po ang mga katiwalian. Harap-harapan, nandyan po yung COA, pero walang magawa. Tinanong ko po sa kanya, may title po ba? Hindi ko pa po magagawa yan sapagkat post-audit kami. Ayaw niya. Palibasa, yung mukha niya nakapost sa building na yun. Kaya yun siguro ang ibig sabihin niya ng post-audit. Nakapost yung mukha niya. Yung kapal ng mukha niya, nakapost. Ang tigas ng mukha, di ba? Tingnan, Mr. Secretary. Sapagkat ang kanyang modality, titingnan niya lahat ng mga bagay pagkatapos na ng project. Saan tayo pupunta sa ganung kalagayan, Mr. Secretary? Hindi na nahiya. Grabe. Yan po ay isang mabigat na hamon
na nakita natin. Hindi lang Hindi. Sa palagay ko, hindi yan mabigat na hamon. Sa totoo lang, huli mo na eh. Sa totoo lang, huli mo na kung sino yung gumagawa, di ba? Huli mo na rin, ibibigay na lang sa'yo yung kaso, ibibigay na lang sa'yo. Kahit sino, madaling mapagdesisyonan yan eh. Di ba? Hindi yan yung mali yung sinasabi mo, Secretary Dizon, na napakabigat na suliranin yan. Hindi. Madali na lang yan. Kumbaga, pumuti na yung buhok mo dahil sa katakip sa amo mo. Yun ang pinakamahirap para sa'yo. sa example po na binigay niyo, Mr. Chairman, pero sa iba't ibang mga proyekto, right now po talaga, napaka-limitado po at hina ng project monitoring ng DPWH. Yan po ang katotohanan. No, unang-una po, sa dami lang po ng mga proyekto, talagang napakahirap po. Kaya kailangan po talagang gumawa ng mga pagbabago para mas mapadali ito. Kasama na po yung kaninang na-suggest na gumamit ng teknolohiya, lalo na ng satellite, para makita talaga kung merong nangyayaring trabaho sa mga project site natin all over the country. Pero importante din po yung sinasabi nyo na baka po panahon na para balikan natin at repasuhin yung necessity po ng pre-audit. Hindi ka lang talaga hindi ka lang makapagsalita diyan porket kaharap mo yung mga senador eh. Pero kapag nasa ICI ka, baka yan na yung pinupuntirya mo eh. Si Bongo, yan talagang puntirya nyo ngayon eh. Opo, nandito po ang COA. Nakikita ko po siya. Baka sakaling gusto niyang... Kailangan po sigurong pag-isipan na ng masinsinan yon. Dahil po kung ang auditing lang ay nangyayari after the fact, ibig sabihin po, kung krimen ho yan at napagnanakaw ho yung nangyari dyan, Tama. nanakaw na ho ang pera. Oo. At nagawa na ho ang krimen. No? So, tingin ko po, isa yan sa napaka-importanting pwedeng magawa nating lahat. Kaya lang, ang krimen, pagkakaiba naman ng krimen, yung buhay, hindi na may babalik. Pero yung project nyo, may babalik pa yan. Yung pera lang yan. Pera-pera lang kasi yan, di ba? May babalik yung pera na yan. Pero yung ipagkakaiba sa krimen, kaya mali ka rin sa sinasabi mo, ipagkumpara mo sa krimen. Hindi po. Ang paggawa ng project na nakatayo na, ay pwede pang maresolba. Pero yung krimen ng buhay ng tao, ay hindi na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa buong gobyerno. Yung ipagpapalik po ng pre-audit. Tinanong ko po yung auditor doon sa lugar na yon, Mr. Secretary. Hindi ba ako katungkulan mo na tingnan mo yung plano habang ito'y ginagawa pa at gagawin pa lang? Wala po kami kanyang karapatan na gawin yon sapagkat kami po ay post-audit. Palaging ganun po yung sinasabi niya. Hanggang sasabihin ko po sa kanya na hindi po meron kayong circular eh. Kung gusto mo ka ako, babanggitin ko sa iyo yung number ng circular mo na kapag ka pala gagawin ng isang bagay na meron kayong koneksyon sa pamagitan ng pag-audit, binibigyan kayong kopya ng ng plano eh. O so, sabihin ko po sa kanya, meron kayong plano, nakalagay po rin nyo sa inyong circular. Isa lang pinagsasabi ng COA na yan. Post-audit. At pati po kako dun sa plano, nakalagay din na kayo'y copy parnis. Bakit hindi mo kako tingnan ito? Hindi raw po niya magagawa sapagkat post-audit nga sila. Ngayon po, nandito yung auditor, baka gusto po rin yung magbigay ng konting pahayag kung paano natin masusolusyonan. Itong palagi ang nangyayari na ganito, na pinipilit po nila na kahit na pwede niyang pigilan halimbawa, yung anomaly, sapagkat nasasabi ko na nga, at sinasabi ko na nga sa kanya, wala pa kako sa pangalan ng city government ang titulo, paano mo kako papayagan na itatayo ang housing unit na yan? Wala po kanya akong magagawa. Ano nga bang nagawa ng local dyan? Dapat pati yung pagtayo ng i-audit din yung para sa safety ng building, permit. Di ba? Talagang binabali na yung batas ngayon, no? Sapagkat kami po ay post-audit. Good afternoon po, Your Honor. Walang ibang lumalabas sa bibig ng COA na yun, kundi post-audit. Post-audit. Kung hindi post-audit, nakapost ang muka sa building na yun. Palibasa talagang yung mukha niya nakabalandra at naka-post. Kaya wala siyang ibang sinasabi, kundi post.
Based Yeah, we recognize Ms. Sunico of COA. Good afternoon po, Chair. Mr. Chair, meron po kaming COA resolution regarding po dun sa pag-conduct ng evaluation po doon sa mga complaints po natin. So in the case po nung kinikwento nyo, sir, si auditor po pwede na pong mag-conduct ng initial evaluation po doon sa mga complaints, and then pwede po niyang i-elevate doon po sa ating fraud audit or doon sa ating fraud audit office. Sa case po kasi nung kinikwento nyo, sir, nasa region po siya. Ito po yung mga criteria kung saan pwede po siyang i-elevate doon sa fraud audit team. Kung ano yung ano nyo, yung tawag doon iisa lang yan. Kahit nasa region lang siya, iisa pa rin yung rules nyo dyan. Palibasa kasi, kasabwat din kayo. Kahit hindi pa po bayad yung transaction. Bakit hindi po niya ginawa yung sinasabi niyo ngayon? Meron pala siyang magagawa, Meron. pero nung siya'y tinatanong ko, ang kanyang palaging sinasabi ay wala siyang karapatang gawin lahat. Ang mga binabanggit ko sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Wala siyang karapatang gawin lahat. Tapos ngayon pagdating sa babaeng ito, meron. Kumbagay, kasabwat ang COA na yun, sa totoo lang. Yung auditor na COA na yan, na personal na yan, yung kausap ni Senador Marcoleta, maliwanag na maliwanag, kasabwat. Sapagkat Kaya siya malawak talagang corruption ngayon. Pati COA na kasabwat na rin ngayon. ay strictly post-audit lang. Bakit hindi niya po alam na meron palang remedyo kagaya po ng sinasabi niyo ngayon? Sorry po, Your Honor, hindi ko po masasagot yung sa part po niya. Ito po yung mga criteria po. The information complete. Palibasa itong babae ito, relax lang siya eh. Palibasa kasi wala sa hearing ng Blue Ribbon. Kasi diyan sa niyan, bawal ang hindi sila makakapag tawag doon. Makukulong diyan sa sa hearing niyan. Brief pondo para may bigay ang pondo sa DPWH. Hearing yan eh. Or request or case is in writing, alleges anomalous or fraudulent disbursement or collection of public funds or use of government properties, involves transactions or accounts that are described with sufficient particularity or have verifiable information, merely solicits a general audit of transaction of the agency complained of. So may mga criteria po kung ang answer po niya ay no, magtutuloy-tuloy, yes po, magtutuloy po siya sa mga subsequent na criteria po. Alleges commission of acts or in violation of laws, rules, regulations that are within COA's jurisdiction or not within COA's jurisdiction. Pag hindi po within COA's jurisdiction, sir, i-elevate po doon sa proper agency na may jurisdiction po. Like, for example, sir, ang case naman po natin ay regarding doon sa corruption ng isang employee, syempre, sir, sa ombudsman po. Pero sa case po kasi na nire-refer nyo po, sir, pwede na pong mag-act yung auditor. Although, syempre, sir, wala po siyang pwedeng i-disallow kung hindi pa po bayad yung transaction. Walang disallow. Wala naman ako sinasabi sa kanyang disalawan. Sa tinatanong ko lang, anong pwede mong gawin sa ngayon na-establish na natin na habang gagawin pa lang ang project na yan, wala pa sa pangalan ng LGU ang titulo. Hindi ba ako, hindi pwedeng gumawa ng anumang project ang city government nang hindi sa kanya ang titulo. Hindi pa pagmamay-ari ng local government yang lupa na yan. Unang-una, may mga tunay na may may-ari na mga private na mga tao sa lupa na yan. Kaya dapat dinaan ninyo sa tamang proseso. Dapat dinaan sa tamang proseso ng dating deputy speaker na yan. Wala kaya kung sino man yung Poncio Pilatong mga mga masasama dyan sa gumawa dyan sa lupa na yan. Hindi ba? Sabi niya, wala po akong magagawa. Opo. Tama po kayo, sir. Dapat tinanggal na yung auditor ng COA na yan eh. Dapat pinangalanan nyo eh, Senador Marcoleta eh. Nang mapahiya naman siya eh. Di ba? Pwede Kung kayo po yung nandoon, ma'am, Opo. ano po dapat ang ginawa ninyo? Pwede po akong, kasi sir, yung mga complaints po natin, meron pong time frame. Pero habang sinasagot po sana yung complaint po ninyo, gumagawa na rin po siya ng either audit query or audit observation memoranda. Yung audit query po, magtatanong po lang. Hindi niya gagawin ng matigas na mukha ng COA yan eh. Ilang beses na sinasabi niya, post-audit lang daw siya.
Kahit anong sabihin. Siya or hihingi po ng mga relevant documents sa management to prove po yung mga allegations po ninyo. So yun po yung aking gustong malaman sapagkat yun maliwanag na hindi po niya ginanap ang kanyang tungkulin. Meron naman palang remedyo para sana hindi natuloy yung project na yun at hindi sana nasayang yung pera ng gobyerno. Isip-isipin po niyo, giniba niya lahat ang bahay. Wala siya kasing mapaglalagyan ng project na yun eh. Yung sinasabi ko sa inyong gobernador ngayon, katabing bahay niya lang. Kasi ano nga naman eh. May kickback nga naman talaga yung governor na yun. Itong pinaggawa niya ng project na ito. Sinira niya lahat. Panahon pa ng COVID-19 noon. Bawal po mag-demolish pero dinemolish lahat ang mga bahay. Kahit umiiyak lahat ang mga tao, wala siyang pakialam. Dapat na audit talaga ng COA yan. Dapat nakita nila yan. Di ba? Ang tagal na dinidemolish yan. Dapat nakita agad ng audit yan. Hindi talaga kumilos. Dahil kasabwat nga. Magkano ba ang natanggap ng COA na yun? Kaya lang ako gumawa ng investigasyon sapagkat hindi rin ako makatulog dahil tawag ng tawag, text ng text sa mga kapitbahay niya. Isip-isipin mo, ako po'y napakalayo. Luzon ako sa Misamis Occidental samantalang siya dapat na mangalaga sa kanyang constituents, kapitbahay niya. Kaya lang naman ako pumagitna sapagkat maling-mali na po yung ginagawa. Ngayon, kung wala naman palang maasahan sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng mga pangyayari na yon, wala talaga eh. Pati yung DILG, local DILG, kasangkapan na lahat nun eh. Kasabwat, kasangkapan. Yung Kasangkapan. district engineer, ayun, napakasangkapan. Siya pa yung nag-value ng mga dapat na bayaran daw para lang makakuha ng writ of possession. Siya pa yung babayaran? Imagine. Hindi naman trabaho ng ng district engineer. Lahat na ng mga regulasyon binayolate lahat doon. Ang isa na lang iniisip ko sana yung COA baka makatulong, hindi pa rin nakatulong. Kasi nga, Mr. Secretary, kasi nga kasabwat talaga yung COA na yun. Puro post-audit eh. Hindi ba dapat paigtingin din natin yung pre-audit sapagkat ang pre-audit naman nakasaalang-alang din naman sa saligang batas natin. Nakalagay doon sa ating saligang batas. If the control system of a department or an agency is either weak or insufficient, you can refer to some special audit or whatever, katulad ng pre-audit. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat nakakagawa kayo eh. Para sa ganon, hindi nangingibabaw yung kamalian. Para lamang maitayo niya yung project na yun kahit napamali. Eh siya makapangyarihan sa lugar na yun. Ngayon, makikita nyo, you can check the entire incidents. Nangyari po ito 18 Congress. Ang problema kasi, bakit nanalo yun? Sino ang bumoto ron, di ba? Nakabalik uli sa pwesto. Gobernador nga lang, di ba? Yung kabuuan ng investigation, makikita nyo lahat kung sino ang may kagagawan lahat nandun. Pat kung sino pa yung auditor nyo, nandun pa rin lahat. Makikita nyo ngayon. At yung tanong ko sa kanya, sino ang may-ari ngayon ng building na ito? Wala. Hindi niya masasagot. Baka kayo po, kaya nyo sagutin. Nakaano lang talaga, no? Walang ginagawa. Dapat yan, sa COA, tanggalan ng budget, tapyasan. Kasi, ang dami maraming hindi nagtatrabaho na sa kanila eh. Panayang tanggap na lang siguro ng hindi na tanggap na lang ng tanggap ng pera na galing sa kaban ng bayan. Nakatayo na po yung building ngayon. Hindi ko alam kung sino nakatira. Ngunit wala sa kanila ang titulo sapagkat ito'y pinag-uusapan sa Korte. Umabot na sa Korte Suprema. Sino ngayon ang may-ari ng housing project, ma'am? Housing project. Sir, Your Honor, yung may-ari po ng lupa. But basically, sir, sa mga ibang auditors po ang ginagawa po namin during audit, yan po yung unang etong babaeng to, relax lang eh. Palibasa, wala ka sa hearing ng Blue Ribbon eh. Hindi ka makukontempt dyan. Palibasa, hindi ka makukontempt dyan. Kaya ganyan ka-relax eh. Natanong kung meron po bang deed of donation, deed of use of rock, or nakatitulo na po yung proper lupa doon sa agency. Hindi po niya ginawa yun eh. Ako nga po nagsabi sa kanya na dinimolish niya lahat ang mali-mali yung pinagsasabi ng babaeng yun. Kapitbahay niya at ang kanyang hawak lang na katibayan para itayo daw ay yung writ of possession na binigay ng korte na kontrolado rin niya sa lugar na yun. So sa ngayon, kagaya ng sinabi po ninyo, hindi natin alam sino may-ari ng project. Paano po nyo i-account ngayon ito? Kung kayo po yung auditor, paano nyo itatala? Sa gobyerno po ba yun? Kung merong ghost project at may ghost, tawag doon, may ghost contractor, kung may ghost contractor at kung may ghost project, eto naman iba.
Grabe. May ghost owner. Yan yung sinasabing ghost owner. Usually, sir, pag ganun po, kasama po kasi siya sa COA Circular 2013, tama ba? 2013-04, na isa sa mga dinidisallow po pagka yung ownership po nung pinatayo. Wala pong notice of disallowance na inisyo ang COA ron. Kasi may mga jurisprudence na po tayo na natalo ang gobyerno, sir, doon sa ownership po ng lote. And eventually, ganun din po sa building, sir, or structures. So ano pong gagawin ninyo doon? Tama. Wala pong notice of disallowance yun. At ngayon po ay, alam po ba ninyo, nilagyan pa niya ng pangalan, Deputy Speaker Building. Kasi nung panahon na yung Deputy Speaker siya, kasama ko siya. Anong gagawin ng COA? Kumpare mo. Yung gobernador ngayon ng Misamis Occidental. Mr. Chairman, if I may po, very, very well noted po yung observations, no, tungkol dito sa specific case na to. Kung mamarapati niyo po, Mr. Chairman, magsasapit po kami ng full report dito. Ako po, first time ko pong naririnig itong kasong ito dahil mukhang medyo matagal-tagal na po ito, no? Pero kakausapin ko po ang ating auditor, pati na rin ang ating COA chairman. Kasi po ako po dapat yung yung nagsasabing ng post-audit na yun. At wala siyang ginagawa at hindi niya raw magagawa. Dapat tanggalin na yun. Yung auditor na yun. Iniwala na dito po lalong-lalo na dito po sa nakita nating mga grabe pong mga katiwalian na nasiwalat mismo ng presidente natin mismo, mukhang kailangan po talagang pag-aralan muli at ibalik ang pre-audit. No, kasi po, I think post-audit, too late na po yan. So, agree po ako dyan. Salamat, Mr. Chairman. Senator Marcoleta, during the budget hearing ng COA, Ms. Tracy, remember, merong suggestion ang COA na for the amount of 2.7 billion, kaya nila mag-pre-audit for DPWH lang. Di lang, dapat tapyasan na yan. Meron kayong mga trabador na tatamad-tamad at ang walang ibang sinasabi kundi post-audit ang post-audit. Bawasan na yan, yung budget na yan ng COA. Diba? Sabi ni Chairman Commissioner ng COA. So, with the amount na nakikita natin na pwede ma-save sa DP, no? 271 billion doon sa mga red flags, 77 billion doon sa proposal Senator Lauren na 20% cut sa mga infra, that's 348 billion. So, kung ma-realize yung savings na yun or yung cut na yun, we can transfer 2.7 to COA para mag-pre-audit sila across the board, all DPWH agency, districts. No? Mr. Chairman, I couldn't agree with you more, Mr. Chairman. In fact, sasabihin ko nga po sana, ipo-volunteer na ho namin na kumaltas na po ng 2.7 billion lang po ang kailangan ng ating COA para maiwasan natin ang bilyong-bilyong nawawala sa gobyerno. That is well worth it po. Mr. Chairman, ipo-volunteer na po namin. Sa DPWH na po kunin, Mr. Chairman, yung 2.7 billion na yun. Consider it done. Thank you po, Mr. Chairman. Na yun. So, ta-transfer namin 2.7 to COA kay Ms. Trace, not kay Ms. Trace, but sa COA. Kay Bakit ang mahal naman? Bakit hindi na lang 1.5? Dapat na 1.5 na lang. Dahil walang ginawa eh. Yung mga tao nila dyan, kasabwat na rin eh. Kung hindi kasabwat, tamad na rin. Kung hindi tamad, baka tumatanggap naman. Tumatanggap na rin ng bayad sa mga politiko para lang mapagtakpan. Di kasabwat na. Ganyan talaga yung sindikato ng corruption. Malawak na po ang corruption dito sa atin sa DPWH, kahit sa sector, so kahit sa agency, katulad na rin ng COA. 'Di ba? Narinig natin kanina yung pahayag ni Senador Marcoleta. Makakanggigil at nakakanggigil lang talaga 'di ba? Kaya yan po, hanggang diyan na lang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.